Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Sagittarius, communication. Maaaring meron kayong papadalhan ng sulat, papadalhan ng email, ng text. Maaring meron kayong gustong sabihin, merong impormasyon na gusto ninyong ipaalam sa kung kanino man. No? So maybe you're going to send a communication to someone else, to someone. Or po pwede rin naman na baka kayo din ay makakatanggap ng tawag, pwede ganon, email din, ganyan, text, DM or PM, mga ganon, mga messages. No? So po pwedeng magbubukas talaga ngayon yung inyong communication lines to and from, 'di ba? Maaaring merong dadating at merong ipapadala din kayong mga impormasyon sa kung kanino man. So, we have focus. Pwede na ang iba sa inyo medyo siguro na didistract. Maaaring may mga paunti-unting mga temptations out there, at nadidistract kayo na tawag dito, nade-divide, no, siguro yung inyong atensyon sa kung ano man ang inyong ginagawa. Kaya paalala ito sa iyo na focus on your priorities. Importante na dapat meron kayong enough time talaga, no, para sa mga bagay na importante, 'di ba? At isipin ninyo na yung pagkakaabalahan ninyo ay talagang kung ano yung kailangan, 'di ba? Kung ano yung dapat at kailangan sa ngayon. So what else? We have joy. Ayan. So you're going to be happy and joyful. That's good. There could be siguro baka meron kayong mga gustong mangyari sa buhay ninyo na ngayon talagang mag-unfold na siya, mangyayari na siya. O pwedeng may mga goals kayo na maaabot nyo na. May mga plano kayong maisa sa katuparan or maaaring merong mga magagandang balita na paparating sa inyo na talagang ikakasaya, magpapangiti sa'yo, 'di ba? At ikakasaya talaga ninyo. So, possible yan. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages, energies surrounding you, Sagittarius. And maraming salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. And also, kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, i-click nyo lang po yung join button sa baba ng video. Salamat po. So, what else? We have transmuting pain. So, napakaganda rin. Kasi you are going to have that lakas ng loob, 'di ba? Na i-transmute yung mga sakit, sama ng loob na nararamdaman ninyo into something positive. It takes a lot of courage for you to do that, no? Na mapalitan ninyo yung mga sama ng loob, resentments, mga emotional baggages ninyo ng acceptance, ng forgiveness, 'di ba? So, what else? We have Feast of Plenty, choices and their consequences. Ayan. So, may mga choices, may mga pagpipilian kayo rito, pwedeng opportunities yan, no? Iba't ibang klaseng oportunidad ang pwedeng pagpilian ninyo. At of course, magde-decision kayo rito, titignan ninyo rito, titimbangin ninyo kung ano yung pros and cons, ano yung mga advantages, diba, disadvantages ng mga ito. So, maganda yan, pagpilian ninyo and at the same time, pag-aralan din ninyong mabuti, diba, para mapili ninyo yung pasok sa criteria ninyo kung ano yung makakabuti talaga sa inyo. Okay? So, what else? We have dances on one foot, may balancing act, diba? There could be some kind of difficult situation dito na pwedeng na-experience ninyo at kailangan ninyo ng pag-isipan mabuti. Kailangan dito ng pag-iisip na mabuti, pag-analyze ng mga bagay-bagay. Kailangan balansehin ang lahat. Kailangan na in balance ka. Pwedeng related ito sa mga um,
siguro mga delicate 'no, na usapin o puwedeng may mga kasama dito na issues regarding children, regarding relationship, parenthood, mga gano'n. Pupuwede rin kasi na ang iba sa inyo din, um, pupuwedeng related ito sa overall na routine ninyo. Baka pupuwedeng you are multitasking a lot, 'no? Siguro ang iba sa inyo ang dami-daming inaasikaso, ang dami-daming ginagawa, maaaring you're juggling too many things at the same time. Kaya siguro baka nagkakaroon na kayo ng konting discomfort, 'di ba? Napapansin ninyo na parang bumibigat na, 'di ba, yung mga ginagawa ninyo kaya kailangan ninyo na, sikapin 'no, na mabalanse ninyo ang lahat para mabigyan ninyo ng kanya-kanyang oras ang mga bagay-bagay sa buhay, you know? So yun, maybe you need to focus on what is important, 'di ba? At, ano yung most important na kailangang pagtuunan ninyo ng pansin at this time, then yun ang ilagay ninyo sa top priorities ninyo, 'di ba? At kung ano naman yung hindi masyado, then doon sa list, 'di ba? At least, na sa priority list ninyo medyo sa mababa na 'yan para ma-divide ninyo yung oras ninyo, mapagplanuhan ninyong maigi yung oras at mabalanse ninyo ang lahat. Okay, kasi hindi po puwedeng merong mapag-iiwanan, hindi po puwedeng, um, isa, dalawa, tatlong, areas lang of life ang pagtutuunan ninyo ng pansin and all others tsaka na 'yan, sa ibang araw na, sa ibang linggo na, 'di ba, sa ibang ano na, sa ibang buwan na, hindi po puwede 'yun. Kasi that's going to create imbalance and that's going to create problems. Kaya dapat alam mo lang kung ano yung priorities mo, 'di ba? Alin areas of life lang mga ginagawa ninyo na kailangan ng mas maraming oras, 'di ba? At ano yung puwedeng, few hours lang or few ano lang, few days lang gano'n para naman sa iba. So tignan natin ano pa ang ganap. We have the Emperor. Now this is nice kasi si Emperor is about stability, organization. So, feeling ko dito maayos mo din ang schedule mo, maayos mo din yung oras mo, madi-divide mo din ito ng tama at mababalanse mo din talaga ang lahat. Kasi with the Emperor energy, you are going to make sure na everything is alright. Everything is organized, systematic, 'di ba? Kaya maayos din ito. So, good for you. Talagang mag-e-effort ka diyan. You're going to focus on fixing your schedule siguro, 'di ba? So, that's good. Pupuwede rin na promotion ito for some of you, promotion into a leadership role. Baka magkakaroon na kayo ngayon ng managerial position sa pinagtatrabahuan ninyo, puwedeng gano'n. Or baka nandodo'n na nga kayo sa seat of power, 'no? Puwedeng nandiya-diyan ka na sa mataas na posisyon. So, what else? We have Page of Wands. Exciting ito. Meron ditong balita na dadating na pagkakaabalahan mo sa ngayon and, it will excite you. Magiging yung parang sa sobrang excitement mo, baka mapapatayo ka talaga sa kinauupuan mo rito, Sagittarius. You're going to be very excited about this. At, parang nga hindi parang ito yung masasabi mo na, "Oh my God, I can't wait. I can't wait for this to start." Yung gano'n ba, gano'n ka-exciting yung balita na dadating sa'yo. And that could be related to opportunities. Pupuwedeng merong oportunidad dito na let's say, puwede mong pagkakitaan yung talents mo, yung ano mo, yung mga, um gifts mo, 'di ba? So, baka may mga offer sa'yo na pupuwede mong magamit ang mga 'yan. Whatever it is that you love doing, 'di ba, magagawa mo at pagkakakitaan. Kaya maaaring 'yun ang mga balitang dadating. And the Eight of Cups, new beginning, travel, there is a desire, for you. There is a desire for you to, leave something or someone behind you, Sagittarius. Okay? So, maaari na ang iba sa inyo rito is going to, um, maaaring some of you is going to travel somewhere at doon kayo magsisimula ng bagong buhay, puwedeng gano'n.
Maaring do'n kayo makakahanap ng bagong trabaho, bagong career, puwedeng mag-a-abroad, puwedeng magre-relocate 'no, sa other parts of the country, puwedeng gano'n. So, exciting ito, exciting kasi ano ka, parang handang-handa kang, sumugal, handang-handa kang, mag-adventure dito. So that's good. Kasi kung saan ka papunta, doon mo mahahanap yung kasiyahan mo. Doon mo mahahanap yung contentment, yung fulfillment mo. Kaya good luck sa'yo. At yeah, focus on what you want to achieve sa buhay. Kasi ito na yung pagkakataon mo para magawa yan. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.